Nagpaplano ka bang umikot-ikot sa Istanbul sa loob lamang ng isang araw? Pwes, heto na ang Ikot-Ikot Ultimate Travel Guide mo. Ready. Fight. Nagsimula kaming bumiyahe mula sa Asian side ng Istanbul, sumakay kami ng ferry papunta ng Kabatash. Mula sa ferry ay sumakay kami ng tram. And after 7 stops, bumaba na kami sa Sultan Ahmet Station. Sultan Ahmet! Mga lokal nga pala ng Izmir ang mga kasama ko ngayong araw na ito at ang isa doon ay 75 years old na. Hindi ko nga alam kung makakayanan niya ang paglalakad dahil talagang ultimate lakaran, mga Mars! Isa sa mga kasama namin ngayon ay bisita naming taga Izmir. First time lang niya rito sa Istanbul kaya naman sama-sama na kaming umikot. The more, the merrier, di ba? Ito nga palang Sultan Ahmet Mosque ay kilala rin sa tawag na Blue Mosque, isang masterpiece na naitayo noong 17th century na kilala sa buong Turkey at isa sa mga hindi mo dapat palagpasin kung bibisita ka dito sa Istanbul. Sa loob nga pala nito ay merong 20,000 hand-painted na blue snake tiles kaya siya tinawag na Blue Mosque. Libre ang pagpasok dito kahit na ano pa man ang relihiyon mo. Basta magsusuot ka lang ng modest na pananamit kasi nga house of worship ito. Katapat ng mosque na ito ay ang Hagia Sophia na dating Christian church, pero ngayon ay kinonvert na sa mosque at meron din siyang museum sa taas na kung saan yung mga turista ay doon nagpupunta, pero medyo expensive kaya hindi na rin kami pumasok sa loob. Sarado ang Topkapi Palace nung dumaan kami. Ang entry dito, hindi free. Dito lang yan sa likod ng Hagia Sophia. May ticket point dito na mabibilan o kaya naman mag-book online para iwas pila. Kailangan nga pala ng museum card para makapasok sa Topkapi, pero sa harem, another fee naman daw. Kung nakaharap ka sa gate ng Topkapi Palace, sa bandang kaliwa mo may daan dyan. Yun ay tinatawag na Cold Street. Ang lusot naman yan ay sa Gulhane Park. Napakaswerte namin kasi napakaganda ng weather, tsaka blooming pa yung mga tulip. Na kung saan namumukadkad lang siya tuwing month of April dito sa Turkey. Ito yung sa public park kaya free rin ang pagpasok dito. Sa tingin mo naman marami ka pang oras, subukan mo rin pumunta rito sa Istanbul Archaeological Museum. Nasa bandang kanan niya ng Gulhane Park pagkatapos mong pumasok sa unang gate. Dito nilalagak yung mga mahalagang archaeological findings na makikita sa mga ruins dito sa Turkey. O di ba ang galing? Kailangan niya pala ng museum card bago ka makapasok dito at ticket naman sa mga turista. Sa loob ng Gulhane Park, nidaan dyan papunta ng Grand Bazaar. Nilakad lang namin kasi napakalapit lang naman. Touristic area naman to kaya malilibang ka habang naglalakad. Habang nagsha-shopping yung mga kasama ko, ako naman, eto, pa-video-video. Matapos nga, nagpunta na kami sa Egyptian Bazaar kung saan available diyan na karaming lukong iba't ibang klase. Iniiwasan ko lang talaga yung mga tindero na bigla na lang magsusubo sa'yo, free taste daw. Lusutan lang naman ng Egyptian Bazaar ang Grand Bazaar, kaya akala ng iba ay pareho yung dalawa na yun, pero hindi. Hindi! Cardamom this one. Okay. Sinasabing ang Grand Bazaar ay isa sa pinakamalaking close na bazaar sa buong mundo. Meron nga pala akong reflection sa gala naming ito. Let me share it to you. Living abroad has taught me how to appreciate my home country. Yun na nga, ang Pilipinas. While also falling in love dito sa lugar na ito, they have shown me how to make a new place feel like mine. Imagine, ako yung hindi taga rito pero ako yung nag-ikot-ikot sa kanila. At ang haba-haba naman ng pasensya nila kalalakad. And that makes my day an unforgettable life journey. Thankful talaga ako kasi nabubuksan yung isip ko at na-appreciate ko kung ano man yung meron ako. Hanggang dito na lang ang video na ito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!